Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, mga kapatid sa Islam, binabati ko kayo, tayong lahat at lahat ng ating mga taga-subaybay na pagbati ng Islam na nawa ang kapayapaan, kapanatagan, katahimikan, katiwasayan at kagandahan ng nararamdaman ng bawat isa ay mapasa atin lahat at ang habag ng Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayon sa ating napagkasunduan sa series ng mga kwento ng mga propeta, natapos na natin yung tungkol kay Propeta Adam alayhi salatu wasalam. Ngayon naman ay dadako tayo sa susunod na propeta. Palagi nyo, sinong propeta ang susunod? Si Nuh. May ibang mga pantas na sinabi nila na si Nuh. Oo, sinabi nila si Nuh alayhi salatu wasalam. Pero yung mga karamihan na pinagkisaan ng mga iba, ang sumunod kay bago si Nuh ay dumating si Idris. Si Idris, kung tawagin sa mga ahlul kitab, sino? Enoch. Diba? Enoch. Sa Tagalog, Enoch pa rin siya? Ganun pa rin ang pangalan niya, si Enoch. At kung kukunin natin, tutunghayin natin, si Enoch o si Propeta Idris, alayhi salatu wasalam, na nabanggit sa Quran, ay apo siya ni Adan, alayhi salatu wasalam. Unang bashar, unang tao na nilikha ng Allah, alam natin, ay si Adam, alayhi salatu wasalam. So, si Idris o si Enoch, huwa Khunuh. Tignan nyo, siya si Khunuh. Kaya tama kung ano yung sinasabi nila na siya si Enoch. Malapit, nakahulugan. Huwa Khunuh, siya si Khunuh, na anak ni Yarud ibnu Muhallail, na anak ni Kinani ibnu Kinani, at si Inani ay ibnu Anush, na anak ni Anush, at si Anush ay anak ni Shit, at si Shit ay anak ni Propeta Adan, alayhi afdalu salatu alayhim salam. So, kung titignan natin yung lineage, ay apo ito ni Adan, alayhi salatu wasalam. At anak ni Adan ay si Shit. May mga nagsabi na banggit na siya rin ay propeta o siya rin ay sugo, pero walang masari na hadith o makikita natin na batayan na siya ay pinagkalooban na pagiging propeta. Ngunit siya ay kasama sa mga anak ni Adan alayhi salatu wasalam na pinagtagubilinan, tinuruan na sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan at pagbabawal ng mga kasamaan. فَإِنَّهُ لَمَّا اِقْتَرَبَ أَجَلُ أَبِينَ آدَمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى الْمَوْتِ جَاءَ بِإِبْنِهِ شِيت. Ito, nung malapit nang mamatay si Adan alayhi salatu wasalam, ay pinagtagubilin na at dumating na itong anak niya na si Shit, at siya ang pinagsabihan siya patungkol sa mga dapat niyang gawin. Kasi bro, sa totoo lang, bilang magulang, tayo na naging magulang, walang pinakamagandang dapat iwan natin sa ating mga anak, hindi yung yaman. Kailangan takot sa Diyos. Kailangan kaalaman. Kailangan kagandahan ng pag-uugali. And this is the best wealth, the best legacy that we can give to our children. To teach them what is right and teach them to forbid what is wrong. And to know
that they should worship only one God, Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dapat ituro sa ating mga anak. Wa anzalallahu azza wa jal ba'da dhalika ala sheet 50 sahifa. Nabanggit di rin dito na kung saan si sheet ay nabigyan din siya ng mga sahifa, yung mga panuntunan, yung mga dapat na gawin bilang isang tagapamuno sa kaniyang mga tauhan na mga kapatid niya, mga anak niya, apo-apuan niya, mga pamangkin. Fiha ta'limullah ila ahli al-ard yad'uuhum fiha liibadati wahda la sharika lahu wa yuhadhdhiruhum min al-uqu' min asy-syirk wal kufr. Kung titignan natin mga kapatid, lahat ng mga propeta, ang kanilang misyon ay ang tauhid. Pagtuturo sa tunay at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. At ito ang sinabi niya sa kanyang anak na si Sheet, na turuan ng mga tao, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, huwag magtambal sa Kanya, at huwag tumalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asha Sheet wasata auladihi yu'allimuhu al-iman. Sa mga anak ni Sheet, tinuruan ito ng pananampalataya sa Allah. At noong din namatay, na malapit nang mamatay si Sheet, waqtaraba maw'idu wafatuhu awsa ila walidihi Anush. At ganun din pinagtagubilinan niya ang kanyang anak na si Anush. Faqama bida'wati qaumihi kama kana yaf'alu abu. At ang kanyang ipinag-iwan sa kanyang anak ay katulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ama na si Sheet, na ito ay anak ni Adan alayhi salatu wasalam. Thumma allama waladahu Kinin, na tinuruan din ni Anush ang kanyang anak na si Kinin, ba'da kayfa yad'un nas ila Allah, ang turuan ang mga tao sa sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Lahat ito tauhid. Wa ja'al walad ar-rabi wa huwa muhlabil. Dumating ang pang-apat na anak. Ibig sabihin, 4 na generasyon after kay Adam alayhi salatu wasalam, na si Muhlail, fakana malikan mu'minan, ay siya ay nagkaroon ng muluk. Nagkaroon siya ng kaharian. Nagkaroon siya ng naging tanyag at mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Haraba ahlu syirk min abna'i Qabil. Tignan niyo mga kapatid. Ang pinanggalingan ng syirk o nagkaroon na ng pagiging suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dumating din sa kampun ni Qabil na suwail sa kanyang ama na si Adam alayhi salatu wasalam. At ito ang itinuro para labanan ang anumang mga katuruan ay pinag-iwanan din ng mga kampun ni Qabil. Dito na mga kapatid, nagkaroon na mayroon na silang mga kunting mga hidwaan at hindi nila pagkakaunawaan. Dahil una pa lang, yun na nga, si Qabil, pinatay niya si Habil na kapatid niya. Dahil sa selos at galit. Thumma alima waladahu Yarad. At ganun din, nung namatay si Muhallibil, ay ang kanyang anak din na si Yarad ay tinuruan. Alladhi sara yad'un nas lil iman wal amalu salih. Ganun din ang turo niya. So ibig sabihin, wala silang ipinag-iwanan mga kapatid. Tignan nyo ito ang aral kasi makukuha dito. Ang aral na makukuha dito, ang tunay na dapat nating ituro sa ating mga anak, wallahi ang pagiging masunurin, matakutin sa Diyos, sa Allah. Ang mabuting pag-uugali. Ang paggawa ng kabutihan. Wahadarat wafatu Yard. At nung ito rin ay mamatay, dahil siyempre lahat mamamatay at tayo ay dadaan ng kamatayan. Mga kapatid, itong kamatayan na ito, kanina lang, sinasabi ko ito sa sarili ko. Malakas man ako, may edad, walang edad, bata o ano, hindi natin alam. Mamaya, bukas, ilang saglit mamamatay tayo. Wallahi, samantalahin natin ang oras. Habang may oras, habang may panahon, habang may lakas ka pa, na gumawa ng kabutihan. Dumayo sa mga ganitong pagtitipon. Magbasa ng Quran, makinig, manood ng mga Islamic lectures.
habang huli na ang lahat na gusto mong gawin, ang bagay na gusto mong gawin, na hindi mo na kayang gawin. At noong mamatay na, umalapit ng mamatay si Yarud, fahadara waladahu Idris. Si Yarud ay ang anak niya na si Idris. Ano ang itinuro din kay Idris? Wa kana Idrisu waladahu Idris salihan, abidan, zahidan, aliman. Fafahima min abihi ma arad. Si Idris, alayhi salatu wasalam, ay tinuruan ng kanyang ama na si Yarud na maging mabuting tao. Maging mabuting alipin. Abid, yung diboto na isang abid. Zahid, na paggawa lahat ng kabutihan. Aliman at kaalaman. Bakit mga kapatid? Kasi kung tutunghayan natin, si Idris, siya ang unang tao na gumamit ng panulat. At siya rin ang unang tao sa kapanahunan ng kasaysayan ng mundo na gumawa ng pagmamanahe. Am I correct? Do I pronounce it right? Ano yung pagmamanahe? Ano yun? Pananahi. Kaya naunsa ka man bay. Pananahi. Bisay nagyud ka og maranaw gyapon. So, siya yung una rin natuto ng pananahi. Wa kana Idris yakra kulla yawmi as-suhuf allati anzala Allahu ala shit. At si Idris kulla yawm, bawat araw binabasa niya ang ano ang ipinadala sa kay Shit, na ito yung, of course, ito yung gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta la yansaha, hanggat hindi niya makalimutan. Anong aral doon? Ang pagbabasa ng palagian, pakikinig ng palagian, pag-aaral ng palagian, hindi nakakalimutan ng tao. Ang mga ulama, nakakalimot tayo kung hindi tayo sumusulat. Nakakalimot tayo pag hindi tayo nag-re-review. At hindi tayo nagbabasa. Correct yan. Hatta la yansaha. Wa kana abidan lillah la yanqati'u abadan min ibadatihi wa syukran lillahi azza wa jal. Allahu Akbar. Nabanggit kasi na si Idris, isa siya sa tunay na deboto na makadiyos. Gumagawa lagi ng kabutihan, papuri sa Allah, pagdadawa sa mga tao, pagtulong sa kapwa, hanggat nabanggit na naisulat siya na kung ano ang gawain niyang mabuti, na itinuro sa mga tao, ang mga gawain ng mga tao na mga mabubuti dahil sa turo ni Propeta Idris ay matatamo niya ang bawat gawain ng bawat isang tao na kabutihan na mayroong din siyang kabutihan na gantimpala mula sa Allah. Kaya yun na lamang ang dahilan na hiniling niya na siya ay, Ya Allah, pahabain pa ang buhay ko. Dahil ang lahat ng gawain na ginagawa ng mga taong ito ay mayroon akong contribution. Mayroon akong dagdag. Gumawa ka ng kabutihan dahil sa ginawa mong kabutihan, bibiyayaan ka ng Allah, gagantimpalaan ka ng Allah. Ang dahilan nun ay dahil ako ay nagturo ng kabutihan sa inyo, mayroon din akong gantimpala sa Allah na hindi mababawas sa gantimpala na ginawa ninyo. Yun yung sinasabi na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsimula na dito kay Propeta Idris na hanggang ngayon ay naging pamana pa rin sa umma ni Propeta Muhammad, man dalla ala khairin o man dalla ala hudan mithlu ajruhu kal fa'il alladhi fa'alahu la yanqusu minhu shay'an min ujurihi shay'a. Ang sino mang gumawa ng kabutihan, wika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa aking mga umma, na nagbigay ng gabay, katuruan sa isang tao, ang gantimpala nito ay gagantimpalaan siya sa katulad na igagantimpala sa taong gumawa ng kabutihan na hindi bababawas ang kanyang ginawang kabutihan, bagkus siya rin ay magkakaroon. Kung ikaw ay nagdakwa, kapatid na Abdullah, at nagabayan ang kapatid natin na si Muhammad, ang lahat ng gawain na mabuti ni Muhammad, nakatulog ka, kumakain ka, hindi ka nagdadawa, nasa hospital ka, namatay ka, mayroon ka pa rin gantimpala sa mga ginagawa niyang kabutihan. Allahu Akbar. Where you can find this? Only in Islam, bro.
panatag tayo. At alhamdulillah, ito ay napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Wa kana abidan lillah, la yanqati'u abadan min ibadatihi. Walidhalika akramallahu nubuwah ba'da Adam wa Shit alayhimus salam. Dahil sa kanyang pagiging mabuti, na masunurin, lagi gumagawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah. Dahil mga kapatid, alam natin, binuhay tayo, nilikha tayo ng Allah dito sa mundo para sambahin ng Allah. Ang pagsamba sa Allah, lahat ng mabuting gawain. Isipin mo yan, bro. Lahat ng mabuting gawain na ginagawa mo, na inaalay mo sa Allah, na ito ay ikhlas, na itong gawain ay mabuti, na kinalugdan ng Allah, na mahal ng Allah. Bakit? Dahil ang gawain na ito ay alinsunod sa turo ni Propeta Muhammad. Ibig sabihin, hindi ka nagbabago ng mga gawain na pagsamba o magandang kabutihan. Kailangan ang kondisyon ay alinsunod sa gawa ni Propeta. Alayhimus salam, fahuwa ahadur rusul al-kiram alladhi akhbar Allah azza wa jal fi kitabihil aziz. At dahil ito, siya ay binansagan at binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Maryam. Surah Maryam, al-aya 56 and 57, sabi ng Allah, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Allahu Akbar. Banggitin sa kanila, O Muhammad, ang patungkol sa kwento kay Idris, na kung saan siya ay makatotohanan na sugo mula sa Allah, sumusugo mula sa iyong Panginoon, propeta sa iyong Panginoon, warafa'nahu, at itinaas namin ang kanyang angkat o ang kanyang antas. Ang mga tafsir dito ng mga pantas, yung kanyang pantas, ang kanyang antas, jazakallah khairan Ismail, ang kanyang antas, yung antas niya na itinaas ng Allah dahil sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Ang ibang mga tafsir ng mga pantas, dahil siya ay namatay at nabawian ng buhay sa langit. Tutungayan natin mamaya. Paano yun? Bakit siya doon namatay? Faqad kana siddiqan nabiyya wa kana minas sabirin. Kasama siya sa mga matiisin, makatotohanan na mga anbiya, propeta, wa huwa Abu Jadu Nuh alayhi salatu wasalam. Wulida Idris alayhi salatu wasalam bi Babil. Ipinanganak si Idris saan? Sa Babil. Saan itong Babil? Babylonia. Mesopotamia, which is now known as Iraq. Very historical kaya ang Iraq. Ang Iraq. Diyan din nanggaling si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Hindi ko alam bakit ngayon pinagbabawal tayo na pumunta ng Iraq at bawal magtrabaho doon. Bata pa ako, maliit pa ako, gusto ko pumunta ng Iraq. Ito yan, bro. Hindi ko alam bakit. Hindi ko pupuntahan doon ng mga Shia. Hindi ko pupuntahan doon ng kahit sino. Gusto ko lang makarating sa isang lugar na nababanggit na karamihang mga propeta ay doon nanggaling. Dito nanggaling ang sibilisasyon. Maraming naganap, mga nangyari dito sa Mesopotamia, Babylonia. Allahu Akbar. Doon siya ipinanganak. Walamma ta'allama al-ilma, kana fi bidayati amrihi, yu'allimun nasa tilka suhuf. Noong siya ay nagkaroon ng kaalaman, at naging ganap na masunurin sa Allah, na makatotohanan, naging tanyag na siya, itinuro ito sa mga tao. Subhanallah. Bakit? Kasi isipin mo, kapatid na Yahya, walang pinakamabuting nilalang dito sa sanlibutan, maliban sa taong gumagawa ng kabutihan at nagtuturo ng kabutihan sa mga tao. Kung ikaw yan, ay yan ang iyong katangian, isipin mo na sana tanggapin ng Allah ang kabutihan na ginagawa mo. Dahil ikaw ang pinakamabuting nilalang. Tao na gumagawa ng kabutihan, tumutulong ng kabutihan, at pinapakinabangan ng karamihan ng tao na napupulot na kabutihan sa kanila. Allati unzilat Shit, dahil ito ay ipinadala sa kanya na ganun din ang napag-iwanan na ipinadala kay Shit, alayhi salatu wasalam. Of course,
akhraja yatufu bil buldan liyad'u an-nasa jami'an ila tauhidillah azza wa jal. Ang dami ng riwaya na nabanggit na si Propeta Idris ay marami siyang napalibutan ng mga lugar na naging na-develop dahil sa kaalaman niya, na itinuro niya. Dito, makikita natin dito, na siya rin ang una na nagturo kung paano magsaka ang mga tao. Allahu Akbar. Mga kapatid, bakit ito? Bakit nagkaroon na siya ng pananahi, marunong siya magsaka, marunong siya may mga teknolohiya na itinuro sa mga tao, paano maging mabuti lahat? Bakit? Kasi hindi ba, balikan natin yung una na si Propeta Adan alayhisalatu salam, tinuruan ng Allah ng kaalaman ng lahat ng mga lingwahe. At hindi lang yun, tinuruan ng lahat ng mga uri ng mga kaalaman. Paano ito gawin, paano ito igibin, paano ito itanim, paano ito bumunga, paano ito ganyan-ganyan. Lahat tinuro. At of course, namana ito ng kanyang mga apo-apo. At kung bakit nagkaroon tayo ngayon ng mga kaalaman, ng mga siyensya na ito na hindi may paliwanag, at dahil sa wa'allama Adama asma'ahum bikulli. Dahil sa turo ng Allah, dahil sa kaalaman na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. At ang kaalaman ito ay limitado. Of course, hindi lahat ibibigay ng Allah sa atin. Wa kana Idrisu aliman, fa kana awwalu man kataba bil qalam, wa huwa awwalu man khayyata thiyab, wa hakaha, wa awwalu man ta'allama mawqi'un nujum. Subhanallah. Look at this, the beautiful story of Idris. Siya ang una na tunay na maalam na nagkaroon ng kaalaman at unang tao na gumamit ng panulat at siya rin ang unang tao na nagturo at natuto na itinuro kung paano manahi. At ganun din, siya rin ang una na nagturo sa mga bagay ng mga kaalaman patungkol sa kalawakan ng mga nujum. Ta'rifun ang nujum? Ang mga bituin na walang ningning. Meron mang bituin na walang ningning? Lahat mayroon. Kapatid Abdurrauf, tama? Si Sharon Cuneta lang nagsasabi na bituin na walang ningning. Ang lahat ng bituin may ningning. Kapatid na Ustad Ali Janaban, di ba? Meron kayo nakita na bituin na walang ningning? Meron? Yung artista na nalalaos na. Allahu Akbar. Maka-showbiz kayo, bro, Okay. Ngayon, subhanallah. Nalaman na ni Idris, mga kapatid, ang mga siyensya, ang mga bituin sa langit, ang kamar, ang nujum, ang lahat ng mga ito, nilikha ito ng Allah, hindi lang lizinatid dunya fil layl, hindi lang para palamuti sa gabi o kagandahan sa gabi. Natututunan natin dito kung paano ang oras ng pagdating ng oras at kung saan ang direksyon papunta. At ganun din kung paano ang dagat ay ayaw ko ng English, low tide, high tide. Tagalogin mo yun. Tide, hibas. Mungunas o Unas at taob. Taon, dili Bisaya to siya? Bisaya, taob. Taon. Bisaya, nagili mong isulti ba? Uy, di man Bisaya itong isulti dari. Taob, pataas ang dagat. Pataas pababa. Simple lang naman ang sinasabi natin dito, Ustad. Kaya sabihin mo na lang, pataas pababa. Lumulubog, lumilitaw. Wallahi bro, may ugnayan ito sa nujum. May ugnayan ito sa sinasabing mga bituin. At alam ito ni Idris alayhisalatu salam at itinuro sa kanyang mga anak at sa mga tao sa pamayanan. Kaya itong mga nalalaman natin ng mga siyensya, yung teknolohiya na ito, bro, hindi na ito pabago. Kung may teknolohiya tayo ngayon, mayroon din ang mga nauna. Allahu Akbar. Wa kana Idris yatuful ard yadkhulu fil biladi kulliha. At siya ay dumarating paikot-ikot, nagdadakwa sa lahat ng mga lugar kung saan siya mapunta. Yad'una sa ila ibadatillahi wahda la syarika lahu wa yu'allimuhum ulum an-nafi'a allati ta'allamaha. At tinuturuan sila ng mga kaalaman na kung anong meron siya na nalaman niya. Allahu Akbar. Ang kaalaman, huwag kang magkait, bro. Kapatid Ibrahim, ang kaalaman mo, i-share mo. May mga tao madamot,
Magbayad ka muna. Ituturo ko sa yung kaalaman. Libre. Pinag-aralan ko nga ito eh. Oh, turuan mo kami. Oh, inshallah. May gantimpala ka dyan, bro. Oh. Basta anong kaalaman na alam ninyo na makamunduman o patungkol sa Islam, na alam ninyo na kapupulutan ito at papakinabangan ng marami, ituro yan. Dahil kaalaman yan na ladhi yantafi'u bika ila qabri. Nakakatulong yan sa iyo hanggang sa ikaw ay sa iyong kamatayan. At ta'allamaha an-nafi'a, mga kaalaman na may mga pakinabang, kalfulk, ito yung mga astronomical knowledge, wal hisab, at ituro yung mga mathematical. Uy, subhanallah, nagdidiri sa kuan dito sa mathematics na. Kaya tama ang sinasabi nila, ang mga Muslim na mga nauna, sila yung una na tunay na mga scientists. Nilinlang lang at kinuha at inagaw ng mga European, ng mga mapaninlang na mga tao, inilibing ang mga pangalan ng mga kamusliman. Si Farabi, isang Muslim, scientist, nanggaling yung mathematics sa kanya, ang mga tungkol sa hisab, lahat, mga kamusliman, karamihan, kung titingayan natin bro, ang kasaysayan, karamihan ng mga scientist, mga Muslim. Bago lang itong mga pilosopo na ito na sina mga Plato, mga Alexander the Great na yan. Wala yan. Mas nauna ang Islam. Kaya ito, sagot na rin dun sa mga nagsasabi na, Ustad, kung ang Islam ang totoong reliyon, bakit parang nahuli ang Islam? Kasi huli siya eh. Nakilala lang Islam, ngayon na Islam dahil kay Propeta Muhammad. Eh dapat, mas nauna pa yung mga Christianity, Judaism, yung mga no. Common sense, logic. Ito nga pinag-uusapan natin. Wala pang Kristiyano dito. Wala pang mga Hudyo dito. Wala pang anumang mga uri dito. Ano? Islam. So Islam is the first religion and Islam is the last religion will remain. And Allah will protect His religion until the end of time. Kawalan sa tao ang siya ang hindi tumalima at tumanggap sa Islam. At khayata wal kitaba, yung mga panunulat. Bro, may mga tao na magaling manulat, di ba? Ano tawag doon? Mga pintor? Hindi, sabi ba yung pintor? Journalist. Hindi journalist. Bay, naon sa ning Bisaya diri oy. Hindi journalist. Kuan yung mga graphics, ano yun? Oh, calligraphy, tama sila. Ang gagaling. Sa kapanahunan na yun nagsimula na kung paano. Wakana anong Chinese? Ito nga pinag-usapan natin, wala pang Chinese diri oy bay. Meron na ito. Naunsa ka, walang mga Chinese na mga ito pinag-usapan. Nauna ito. Apat na henerasyon na ito. Wa kana Idrisu alayhi salam la yaghusu ibrazu illa qal. Si Idris, lahat ng ginagawa niya, pumupuri lumuwalhati sa Allah. Tunghayan ninyo. Yaqul, subhanallah, wa kana yamshi, hina yumshi, laysa fil ardi ahadun afdalu minhu amalan. Wala kang makikita sa kapanahunan niya, na katulad niya, na pinakamabuti, pinakadiboto, pinakamaalam, gumagawa ng kabutihan, si Idris, alayhi salatu wasalam. Wa kana idha nasya, dhakarallah, fi athna'i qiyatatihi lithawb wa yaudu maratan ukhra fayaqta'u ma qad khayyatahu wa yaudu khiyatahu maratan ukhra. Allahu akbar. Ano itong sinabi mo, Ustad? Akong giingon bay, itong si Idris alayhi salatu wasalam o si Enoch, kapatid na Amir, siya, pag may ginagawa siya na nananahi siya, nandoon yung papuri sa Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ginagawa niya. Minsan, nangyayari na nakakalimot siya ng pumuri sa Allah. Normal. Tao tayo, di ba? Hindi naman lagi 24 every second na pupuri natin ng Allah. Totoo yan. Kaya dapat paramihin natin ang pagpuri sa Allah. Minsan, pag nakakalimutan niya, tapos natutuloy na niya yung tinatahi niya, natatapos niya, hindi ko naalaala ang Allah. Natapos ko na ito. Sisirain na naman niya yung tinahi niya. Dahil nakalimot niyang purihin ng Allah. Mayroon ba sa atin ngayon yan?
nagluto ka na, hindi mo na napuri ang Allah, kaliwali, importante kumain sila. Wala akong pakialam. Sinong hindi kakain? Wala. Pero siya, dahil nakalimutan niya ang purihin ng Allah sa anumang ginagawa niya, sisirain niya, ulitin niya, tapos gagawa na naman siya ng pabago na pupurihin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min haula mithla. Allahumma amin. Walamma kana Idrisu alayhi hadhihi daraja, dahil si Idris ay nabagsagan siya sa katulad nitong magiging laging pumupuri, lumuwalhati sa Allah, gumagawa ng kabutihan, minal ulum, sa kaalaman, wa minal ibada, sa kanyang mga pagsamba sa Allah, faqad ahabban nasu fi kalami fi kullil bilad. At dahil dito, minahal siya ng mga tao. Allahu Akbar. Totoo yan mga kapatid. Ang sinong tao na napakamabuting tao, napakamatakutin sa Allah, napakabait niya, wallahi, maski hindi mo ilingin sa tao, malin mo ako, kusang loob mamahalin kanila. Lianna idha ahabbaka Allah, yuhibbuka nas. Pag si Allah ay mahal niya ang kanyang alipin, mamahalin ka ng karamihan ng mga tao. Ustad, bakit mas maraming nagmamahal kay Jennifer Lopez? Kay Michael Jackson, ang dami mga fans, mga followers. Bro, hindi ang pinag-uusapan natin yung mga followers, yung mga nag-iidolo, mga makamundong bagay yan. Ang pinag-uusapan natin, ar-ruhul imaniya, ang pananampalataya, ang pagmamahal sa Allah, ang pagmamahal sa reliyon. Yang mga yan, alam nyo ang sinasabi nilang pagmamahal? Man ahabba li ghayrillah, fuqida ida azal. Ang sinumang magmahal sa isang bagay na hindi para sa Allah, pag nawala yung bagay na pagmamahal mo na yun, nawawala yun. Mamahalin mo siya sa ganda niya, pag nagtigulang, dili mo na siya magugma. Dahil sa pera, mamahalin mo siya dahil sa pera. Pag nawala ang pera niya, aalis ka na. Wala na yung pakinabangbay. Kaya dili naman. Ito manghihilot, hindi na makahilot. Hindi, wala nang pakinabang yan. Ayaw ka buwato sa iya. Wala na. Kasi nagmahal ka sa mga bagay na kung ano meron sila. Magmahal ka para sa Allah na without any condition. Dahil tuloy-tuloy yan, nandito yan. At pag nagmahal ka para sa Allah, mamahalin ka ng Allah. Alam yun ng Allah at siya lang nakakaalam nun. Si Idris, sabi ng mga Yahud, al-Yahud yusamuna Idris Akhnukh o Enukh. Sila ang nagsabi doon. Yaqulun annahu nabiyyun minal anbiya, at siya ay kasama sa mga propeta, kathirul ibada, na marami siyang paggawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah, walidhalika rafa'ahu Allahu ila sama, at dahil siya ay hiniling niya sa Allah na siya ay kausapin niya si Malakal Maut. Bakit mga kapatid? Bumaba ang aya na kung saan Idris, lahat ng mga tao na ginagawa nilang kabutihan, meron kang porsyento. Dahil sa turbo at ginawa mo sa kanila na pinamarisan kanila. At diniling ni Idris na, ya Allah, kung ganun din, pahabain ang aking buhay. Nakausap niyang isa sa mga anghel, khaliluhu minal malaika, at itaas mo ako sa langit. Itinaas siya sa langit. Hanggang pangatlong kalangitan, hanggang sa pang-apat na kalangitan, tunghayan anong naganap at nangyari. Yusammuna Idrisa urun tathalit yajaluna hakiman al-hukma indahum wa hada dalilun anna Idris alayhi salam rajulan mahbuban min kullin nas, at siya ay minahal ng karamihan sa lahat ng mga tao dahil sa kabutihan na ginagawa niya at kaalaman na itinuturo niya. Wal muslimuna yuhibbuna Idrisa alayhi salam lianna Allah ta'ala akhbarana annahu kana siddiqan nabiyya. Mismo Allah ang nagbanggit sa Quran na siya ay tunay na matakutin at gumagawa ng kabutihan na makatotohanan sa amin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika waqad ra'ahu nabi, si Propeta Muhammad ay nakita niya si Propeta Idris sa kalangitan nung siya ay Laylatul Isra wal Miraj, na pinakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sa pang-apat na kalangitan hanggat dumating sa pitong kalangitan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Waqad kanatil malaika tuhibbu Idris, at pati ang mga anghel ng Allah ay mahal na mahal nila si Idris. Mga kapatid, hindi nyo alam. Tama, hindi nyo pa alam, hindi ko pa nasabi. Kayo, maaari, isa sa atin, sana, ya Allah, amin, na mahalin kami ng mga anghel, na hindi natin alam, na maaari mahal ka ng anghel. Pwede yun? Pwede.
At hindi nakakapagtaka. Hadith nga, sabi ni Propeta Muhammad, di ba? Pag ang Allah mahal niyang isang alipin, sasabihin niya sa kanyang mga anghel. At sasabihin ng mga anghel, ang alipin na ito ay mahal ng Allah. At mamahalin sila ng mga anghel. Naalala niyo isang sahaba na kung saan nung siya ay namatay, si Abdurrahman Tha'lan bin Abdurrahman. Namatay siya sa oras na nandoon si Propeta Muhammad na siya ay nagtawba sa Allah. Mahal siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tha'laba ibn Abdurrahman. Nung namatay siya mismo doon sa kamatayan na nandun si Propeta Muhammad at nagtawba siya sa Allah at pinatawba ng Allah at mahal siya ni Propeta Muhammad. Nung ililibing siya, nakipaglibing na rin si Propeta Muhammad. Nung nakipaglibing si Propeta Muhammad, sabi ni Umar ibn al-Khattab, si Ali ibn Abi Talib, 10 ng mga kasama niyang mga sahaba, usugo ng Allah, nandito ka, napaka-ipit ito, napaka-maraming tao, nasasaktan ka sa dami ng nakikipaglibing. Sabi ni Propeta Muhammad, Ya Umar, Ya Ali, Ya Abu Bakar, hindi ako makikipaglibing. Sa dami natin dito, sa dami rin ng mga anghel ngayon na nakikipaglibing kay Abdurrahman ibn Tha'laba. Subhanallah. Anghel, inilibing nila ang isang tao na nakikisama rin. Dahil sa pagmamahal. At ito nga, ang mga anghel kung saan mahal nila si Idris. Kathirul qira'ah, marami siyang ginagawa na nagbabasa. Kalamillah alladhi anzalahu. Hanggat dumating ang pagkakataon na sinabi uli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa Ismaila wa Idrisa wa Zal Kifl kullu minas sabirin. Binanggit ng Allah si Ismail, si Idris, si Zal Kifl, kulluhum, lahat sila ay matimpi. Mga kapatid, ang paggawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah, kailangan natin ng sabar. Hindi ka pwede matatawag na matakutin, deboto sa Allah na wala kang sabar. Kung wala kang sabar, matatawag ka ba na nagsasamba sa Allah? Ang takaslan, ang tatabganaw, gusto mo tulog. Bro, punta tayo doon, magdawa. Kayo lang. Ba't pa ako pupunta dyan? Bro, punta tayo doon, ito ang gagawin. May lectures, makikinig. Abganaw. Allahu Akbar, Fajr. Wala, natutulog. Gagawa ng kabutihan, sadaka. Wala. Paano ka matatawag na matakutin sa Allah? Wa kana Idrisu fi Misr, nandoon siya sa Egypt. Mula siya sa Babylon na ipinanganak, nakarating din siya sa Misr, mahbuban ila ahliha, fa'ata al-malik al-Misr aminan. Ibig sabihin, pati mismo sa Misr, nung dumating siya doon, pati yung mga tao doon, minahal na nila si Idris, alayhi salatu wasalam. Fanadara Idris fi umuri al-Misriyin. Matalino si Idris. Nakita niya kung ano kultura, tradisyon, anong namamagitan sa mga Misriyin. Fasaada ila awwalu manabi'un nasl, at siya rin ay tumaas na ipinakita ng gilas kung anong mayroong talino na mayroon siya. Wa allama al-Misriyin fa kayfa yaksimuna al-aradi. Siya rin ang unang nagturo sa mga Egyptian kung paano ati-atiin at paano mag-measure ng mga kalupaan. وَعَلَّمَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَيَّامُ زِيَادَةُ الْمَاءِ, at tinuruan din ang mga tao ng mga Egyptian kung paano dumarating ang pagtaas ng tubig at paano rin bumaba ang tubig. كَيْفَ يَنْكُسْ الْمَاءِ وَيَفْعَلُونَ أَيَّامُ نُقْسَانُ الْمَاءِ, at ganun din na nalalaman niya na tinuro niya dito sa mga Egyptian kung paano ito bumaba ang tubig at tumaas. وَكَمَا عَلَّمَهُ زِرَاءَ الصَّحِيحَ, at tinuruan din sila kung paano sila magtanim ng tamang tunay na panananim. Paano ka magtanim sa lupa. وَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ رَأَى الْأَرَاضِ وَسَقِيهَا, وَهَذَا مَعْنَى أَنَّ إِدْرِيسَ عليه الصلاة والسلام جمع بين الحكم والنبوة والحكمة والعلم. Allahu Akbar. Alam nyo, tinawag na Idris, bilugatil Arabiya, Idris, ma'akhudatun minal kalima darasa, darsun. Ang dars, kaalaman, na nag-aral. Idris, kinuha doon sa Idris, darasa, dahil napuno na, jamaa na sa kanya lahat ang hukom. Yung pagbibigay ng mga hukom. Yung nubuwa, pagiging propeta. Yung hikma, yung pagiging paano magturo ng katotohanan sa mga tao, at lahat ng mga kaalaman ay nasa kanya.
Wa huwa awwalu man rasama qawaidul insya'ul mudun faqsad. Mga kapatid, di ba napag-aralan natin ang mga Egyptian kung paano sila gumawa ng yung mga kaalaman na napag-iwanan nila. Pag nakapunta kayo sa Egypt, makikita nyo na yung sensya na napag-iwanan nila. Kung saan ito na sinasabi na mamangha tayo, paano nila nagawa itong yung the Pyramid of Egypt, paano nila naisulat, na maraming nakakamangha doon. Nakapunta ako sa Egypt twice, pero subhanallah, marami kang mamamangha. Ngayon ko lang pala nalaman na kung ano yung mga kaalaman nila na pag-iwanan ito ng mga nauna na hindi mga Egyptian, kundi idinala ito doon ni Idris alayhi salatu wasalam. Ang kaalaman na ito. Wa huwa awwalu man rasama. Tingnan mo, una na siya ang nagguhit. Wallahi, pagpunta mo doon, ang daming mga iginuguhit ng mga Egyptian. Minsan hindi mo babasa. Minsan tinanong ko isang Egyptian, paano ito? Sabi nila, ito yung direksyon na papunta doon. Kung ang mapa ngayon ng mundo, kung paano yan nalaman, balikan natin si Idris. Siya ang nagturo kung paano ati-hatiin ang mga kalupaan. Paano nagkaroon ito isla ng Pilipinas, ito Vietnam, ito ngayon sa China at saka Pilipinas, nagpapatayan sila hanggang ngayon. Hindi pa wala pang namamatay dito sa lupa na, ano yun? Diyan sa dagat. Wa hakada asha Idris, at yan si Idris kung paano siya namuno, paano siya nagpalaganap ng dawa, kaisan sa Allah, ng kaalaman, ad-dunyawi wa ilmu din, ang kaalaman ng makamundong bagay at ang mga kaalaman patungkol sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasaramu ibadatillahi wahda, na laging pumupuri at nagpapasalamat sa Allah. Fa kayfa rafa'ahu, paano siya itinaas ng Allah? Ta'alaw bina, itinaas siya ng Allah dahil minsan nakausap niyang isa sa mga anghel, Khaliluhu, gusto ko madagdagan pa ang aking buhay. Allahu Akbar. Sino dito sa inyo ang gusto pa niyang madagdagan ang buhay niya? Itaas ang kamay. Oh bro, mashallah Ibrahim, gusto mo? Mashallah. Ilan ang edad na gusto mo? Ha? Sige, total, nagtaas ka naman. Ilan? Ha? 100? Oh, mashallah, sana all. 100. 200 bro, kakayanin mo yan? Natural pala ang tao na gusto niyang humaba ang buhay niya. Totoo yan. Kasi kung gusto mong mamatay ngayon, sige nga, sabihin mo, ya Allah, patayin mo na ako ngayon. Sana mamatay ako ngayon. Meron ganon? Siguro yung mga napapalit na, yung nabuang na sa drugs, siguro yung marami ng pinagdadaanan, siguro yung hindi na niya kaya ang lahat. Bro, habang buhay ka pa, may pag-asa. Habang buhay ka pa, pasalamat ka sa Allah na pupuri mo siya. Pasalamat ka pa, nakakapagtasbih ka sa Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. May mga tao na nandyan, ilang buwan sa hospital, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ikaw nandito ka ngayon, alhamdulillah. At nakakapag-aral. So ngayon, wa awha Allahu ila Idris bi annahu yarfa'u Allahu lahu yawm mithlu jami' a'malihi bani Adam alladhi ya'ishuna fi zamanihi. Dahil ang mga tao sa kapanahunan niya, ang mga bubuting gawain na ginagawa nila na sa katuruan ng galing sa kanya, mayroon siya na itinataas sa langit ang kanilang mga mabuting gawain. Humiling siya sa Allah, nakiusap sa anghel na pumunta ako sa langit para kausapin ko ang Allah o kausapin ko ang malakal maut. Nabigyan niya ako ng mahabang buhay. Masya Allah. Kaya mo yun, Yahya? Kausapin mo si Malakal Maut. Tignan natin, babalik tayo dun sa history na anong ginawa ni Malakal Maut. Faja'a ila Idris alayhi salatu wasalam khalilu minal malaika. Kinausap niya ang anghel. Faqala lahu Idris, inna Allaha awha ilayya bikada wa kada. Ang Allah ay pinagkalooban niya ako ng anong mga gawaing mabuti ay ibibigay sa akin. At hinihiling ko rin sa iyo ang aisha tawilan, na maging mahaba ang aking buhay hatta tukthiru a'mali. Yan ang sikreto, bro. Bakit gusto mong mahaba ang buhay mo? Hindi dahil sa kayamanan. Hindi sa gustong maraming anak o maraming asawa o di kaya kapangyarihan. Gusto ko, ya Allah, humaba ang buhay ko dahil gusto ko pa gumawa ng maraming kabutihan na pagsamba sa iyo. Correct. At yan ang hiniling niya. Na tukthiru amali saliha allati turfa'u ila Allah.
para marami pa akong mabuting gawain na pagtulong sa kapwa, pagtuturo sa kapwa, lahat ng gawain na pagsamba sa Allah. Falamma kana fis sama'i rabi'ah, at noong dumating na sila sa pang-apat na kalangitan, qabalahu malakal maut, at nandoon si malakal maut. Hindi ko alam bakit nandoon si malakal maut. Wa kana nazilan, at siya ay pababa na rin si malakal maut. Inna Idrisa yuridu an ya'isha akthar min dhalika liyazdada amalu salih. Sabi ng isang mga malaika sa anghel ng kamatayan, o anghel ng kamatayan, sandali lang, ruh, sandali. Mayroong isang alipin na gusto pa niyang dagdagan ng kanyang buhay. Sabi niya, sino? Ito ngayon kasama ko at pinasakay ko sa aking pakpak. Man huwa? Huwa Idris. Faqala lahu malakal maut, sabi ng malakal maut, ayna Idris? Faqala al-malak, wa huwa al-an ala dhahri. Ito, nandito siya ngayon sa tabi ko ngayon. Faqala al-malak al-maut, ya al-ajab, o ikaw na nakakapagtaka, sabi niya, laqad amarani Allahu al-an an yaqbida ruhaka wa Idrisu fis sama'i rabi'a faja'alat aqul fi nafsi kaifa aqbidu ruhuhu al-an fis sama'i rabi'a wa huwa al-ana fil ard. Nagtaka din si malakal maut. Kasi sinabi ng Allah sa kanya, malakal maut, oras na ngayon na kailangan mo ng tanggalan ng buhay si Idris. Noong siya ay pababa na, sabi niya sa sarili niya, iyan si Idris, nakukuhanan ko ng buhay. Paano ko ito makukuha na ng buhay samantalang ito ay pinagutos ng Allah na bababa sana ako dahil kukuhanan ko siya ng buhay doon sa lupa? Nandito na pala siya ngayon. Kasi oras na ng iyong kamatayan, Idris. Wa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pag dumating na ang oras ng bilang ng kamatayan, hindi na pwedeng ipagpaliban. Nagtaka ako kasi inutusan ako ng Allah na kuhanan siya ng buhay, na pababa na ako sa mundo para sa lupa, kuhanan siya ng buhay. Pero hindi na pala kailangan dahil nandito na pala siya ngayon sa akin. Hinatid ng kamatayan. Anong hinatid ng kamatayan? Nandun yung kamatayan siya mismo pumunta doon. Hindi hinatid ng kamatayan kasi pababa pa lang si kamatayan, bro. Pababa pa lang si kamatayan. Yun ang sinasabing nagkasalubong. Sa aya yan, sa Quran, di ba? Qul, innal mawta alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Sabihin sa kanila, ya Muhammad, ang kamatayan na ito'y kanilang iniiwasan, ito ay kanilang nakakasalubong. Tumpak, nakasalubong niya doon si kamatayan. At walang awa si kamatayan na kumuha ng kaluluwa. Siguro lang nga, ito aking opinion, maari mali ako, maali tama, o magkasala ako, ya Allah patawad. Pero siguro, kung si Idris, na alam niya na doon pala siya makukuha na ng kamatayan ng buhay sa langit, hindi siya pupunta doon sa langit. Sabi niya, ba't pa ako pupunta? Doon pala ako makukuha na ng kamatayan. Samantalang pupunta ako doon, dalilingin ko, pahabain ang aking buhay. Hindi ba, bro? Faqala al-malakal maut. Ngayon, oras na, ngayon, faqama malakal maut. Wa qabida ruhu Idris alayhi salam minas sama'i rabi'a. Fadhalika huwa qawluhu ta'ala, wa rafa'nahu makanan aliyya. At dahil dito, tinanggalan ng kamatayan si Idris, ang malakal maut, ng buhay doon sa langit. Kaya minsan nagtaka rin ako, naririnig ko nung bata pa ako sa mga ulama, na ang propeta, na sino ang propeta na nabawian ng buhay sa langit. Tinatanong, wala. May nagtatanong si Idris. Nagkakaroon ako ng confusion, bakit siya nandun sa langit? Bakit siya nakuha na ng kamatayan? Ito pala ang naganap na istorya. Ngayon, tapos na ito. Mahwad durus al-mustafada min hadhil qissa. Anong mga aral na mapupulot natin dito?
Ano, kapatid na Mustafa? Pagkukusa. Pagkukusa. Dahil hindi na niya hinintay yung Pagkukusa? Teka lang, ano yung pagkukusa? Bisaya yan, bay, imong gisulti? Kusa parang initiative ba? Initiative. Pagkukusa? Initiative. Kusa. Kumusa. Nagkusa ka ng humiling. So, ang aral dyan ay pagkukusa. O, kung pagkukusang loob. Ano kusang loob, bro? Bakit? O, anong aral doon sa pagkukusang loob niya? Kamatayan ay hindi. Kusa na siyang pumunta sa ano ba? So, aral ba yun? Goal niya. Bro, kung alam mo na mamamatay ka dyan, pupunta ka dyan? Umiiwas na tayo ng kamatayan. May nagbabarilan dyan, nagpuputukan, alis ka dyan. O, di ba? Sandali. Okay? Di ba, bro? O, Abdurrauf. Ang nakikita kong aral para sa akin ay huwag natin sayangin yung oras. Mashallah. Kasi hindi natin alam na kung kailan tayo babayan. Wallahi, totoo yan. Bahala kayong pagsasas. Wallahi, totoo yan. Agree. Kung may maisip kang mabuti, kaya mo gawin, gawin na ngayon. Huwag mamaya, huwag bukas. May kasabihan ng mga Arabo, limada tu'akhir al-yawm ila ghad. Bakit mo pa ipapaliban ang kaya mong gawin ngayon para bukas? Di bukas, hindi mo alam anong mangyayari. Yung bagay na pag ginagawa mo mabuti, dapat ang lagi mo naalala. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Pag gumagawa tayo ng lahat ng kabutihan, o pagsamba sa Allah, o trabaho mo, alalahanin mo ang Allah. Naalala niyo yung kwento ni Propeta, hindi propeta, si Imam Ahmad Hanbal, di ba? Nagtaka siya dun sa isang panadero, na gabi, nagpapanadero siya, gumagawa ng mga tinapay, tapos, astagfirullah, alam mo, ikaw, nagmamasahe ka, bro. Pag nagmamasahe ka, sabi mo, astagfirullah, alhamdulillah, huwag kang magkwento-kwento ng marites ng mga ibang mga tao na kinukwento. Ikaw, huwag yun. Sabi mo, astagfirullah. Para mamangha yung nimamasahe mo. Bro, mashallah, okay, nagbibigay ka sa akin ng alaala, ng dhikr, inshallah. Diba? Yun. Lahat ng gagawin natin, huwag kalimutan na alalahanin ng Allah. Nakakapagtaka si Idris, nakalimutan niya na nagtahi na siya, natapos na niya, nakalimutan niya purihin ng Allah, siniran niya yung kanyang natahi, dahil sabi niya, hindi ko napuri ang Allah. So, ulitin ko na naman to. La ilaha illallah. Inshallah, tutungayan natin yung istorya. Okay, mga kapatid, lahat ng sinabi niyo tama. Awal dars, أن الآباء لابد أن يحرصوا على غرس العقيدة والأخلاق في نفوس أبنائهم. Wallahi, totoo yan. Ang mga ama ay dapat lang na kanyang ipag-iwan at ituro sa kanyang mga anak ay ang tamang akida, paniniwala sa kaisahan ng Allah, mabuting pag-uugali, pagsamba sa Allah, paggawa ng kabutihan. At yan ang pinakamabuti. Kaya nga sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O kayo na mga mananampalataya, protektahan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya sa nagliliyab na apoy. Ibig sabihin, bro, yung sinabi ko kanina, ang pinakamabuting dapat ibigay natin sa ating mga anak, magandang pag-uugali, takot sa Diyos, kaalaman sa Islam. Yan. Pangalawa, of course, hadith din ni Propeta, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'yati. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat kayo ay may pananagutan na kayo ang nakabantay sa inyong mga anak. At wallahi mga kapatid, ang anak mo na hindi nagabayan, nagpariwara, nalulong sa droga, naging masama ang buhay niya dahil ikaw ang dahilan. Ustad, bakit ako naging dahilan? Ako ang ama, nagpaaral nga ako sa kanya, ito nga yung ginawa ko, nag-utang ako para lang maging success siya. Ngayon ako sisisihin mo? Hindi ka sisisihin. Sisisihin ka kung ikaw ay nagpabaya na hindi mo siya tinuruan ng mabuting pag-uugali at mabuting asal at takot sa Diyos. Isisisi sa iyo yun. Pero kung nagbigay ka siya sa kanya ng magandang pangaral, magandang turo, hindi ka sisisihin ng Allah. Kasi ang gabay mula sa Allah. Ya Allah, saksi ka na maganda ang pakikitungo ko sa mga anak ko. Binigyan sila ng magandang edukasyon para sa Allah, binigyan siya ng katuruan sa Islam, pero kung bakit siya nagpariwara, bakit siya naging ganyan, buhay niya yan. Hindi ko pinapasukan. At least hindi ka doon, absuelto ka doon sa ganun. Kasi importante, binigay mo ano ang dapat. Lianna sa Islam, hindi kung anong kasalanan ng ama ay kasalanan ng anak. Sa araw ng paglilitis, lahat tayo kanya-kanya.
Minsan, may ustad, bakit yung anak mo naging pariwara? Astaghfirullah wa tubu ilayhi. Ya Allah, gabayan nawa ang mga anak namin. Hindi ako yun. May mga ustad doon. Sabi ng isang comment, ang dapat na magandang paghandaan niya ang kamatayan. Hindi mo naman kamatayan, bukas mo yun. Correct yan. Kamatayan. Ustad, bakit si Alim, si Sheikh, yung anak niya hindi nagkukumbong, yung anak niya naging droga doon sa mga kasama niya? Sabi ko, bakit niyo sinisisi si Sheikh? Si Ustad, si Alim. Tinanong niyo ba siya kung bakit naging nawala yung mga anak niya dahil siya ang sisisihin niyo? Ayaw nga, no? Sabi ko, huwag tayo mag-judgmental. Wallahi, yung Sheikh na yun. Bro, ang mga propeta, hindi nila naturoan, nagabayan ang kanilang mga anak. Ang kanilang ama. Diba? Ang importante, maibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Anak, ito ang gawin mo. Kung hindi ka maniwala, buhay mo yan. At least, wala ako. Pangalawa, annal muslima la yastaghilu bi ulumuddin faqat bal alayhi an yakuna harisan ala an yata'allam ulumuddin wad dunyawi liyanfa al muslimina min hawla. Wallahi, that's true. Pangalawa, ang Muslim, hindi lang dapat siya ay magkaroon ng kaalaman sa Islam. Tignan niyo to, ganda, no? Hindi ang Muslim dapat Islam lang ang pag-aaralan mo. Ang dapat din ang mga kaalaman ng mga iba't ibang uri ng kaalaman na maraming makikinabang ng mga tao. At of course, pinakauna dapat siyempre Islam. Pag nandyan na sa iyong tauhid, nandyan na sa iyong akida, nandyan na sa iyong kaalaman ng Islam, it will be followed. Darating na yung mga ibang mga kaalaman. Ang problema kasi, nauna yung mga ibang kaalaman, tapos mag-aaral ka na ng Islam, nagtigulang na ka, mag-aral ka, ayaw na kay tigulang naman bay, di naman ko makabasa ron. No. Sisisihin mo pa ang pagiging tigulang mo dahil hindi ka na makabasa? Bro, hindi pa uli ang lahat. Mabuti, mayroon ka pang lakas at mayroon ka pang utak, magbasa ka. Kaysa, hanggang namatay ka, hindi ka nagbasa at hindi ka gumawa ng kabutihan at hindi ka nag-aral. Kaya, mapalad tayo kapatid na Abdullah na nandito pa rin tayo, bro. Mashallah, nangako dito kay kapatid na Abdullah na hanggang ngayon ay kasama natin patuloy na nag-aaral-aral. Bro, ilan ang edad mo, Abdullah? Okay pa lang, 69. Allahu Akbar, sana all. 69. Bro, 69, ikaw 100 ang gusto edad mo. Pag 100 ka sana, malakas ka pa nun. Kasi maraming mga 80 years old, wala na, hindi na makagalaw. Diba? Hindi na sila makaano. Tapos kakain ka, hindi ka na makakain. Bawal ng doktor, huwag ka kumain. Gusto ko kumain ng ng biko. Na, bawal sa imo kay nairong kang kuhan. Na kay diabetic, bawal sa imo na, Allahu Akbar. Ano nang silbi ng buhay ko kung gusto kong kumain, hindi nila ako pakainin? Kawawang nila lang. Huli na ang lahat. Kaya, samantalahin bago kaya pa. Di ba, bro? Pangatlo, annal muslima labuda an yahrisa ala sohbati ahli ilm. Kinakailangan dapat sa isang Muslim nakasamain niya na lagi siya sino sa mga taong maalam, mga tao na matakot sa Diyos at piliin niya kung sino yung kinakasama niya. Napapakinabangan mo na magkakaroon kayo ng takot sa Allah. Panglima, anal makanat al-uliya la takuna illa li ahli iman. Hindi kinakailangan na ikaw ay itataas ng Allah ang iyong antas sa araw ng paghukom, maliban kung hindi makita sa iyo ang pagpupursigi ng paggawa ng kabutihan. Palagay mo, bro, ang Allah itataas ang antas mo sa paraiso, ibibilang ka sa kasama sa mga nabiyin o siddiqin, na hindi ka nga nagdarasal ka lang, Jum'a lang, tapos magdasal ka pa ng Juma, isinasabay mo pa yung duhur. Ano na yun? Diba, kapatid na Abdullah? Lagpas ka na sa guhit, iba na ginagawa mo. Naun sa imong kinabuhi ron bay? Naambo sa imong kinabuhi. Kaya, pang-pito at ito ang last. Annal insana la yastati'u an yafirru minal maut. Katotohanan ang tao, hindi niya kailanman dapat maiwasan ang oras ng kamatayan. Tignan mo yung tao na pupunta doon, si Idris, para dagdagan ang kanyang buhay. Pumunta doon para dagdagan ang kanyang buhay? Hindi. Yun na pala yung oras niya na mamatay siya.
Di ba? Sabi ng Allah, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Kahit saan man kayo maparoon, pag dumating ang kamatayan, wala kayong pwedeng pagtaguan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.